Hello beautiful! So today ay itatanim ko na po itong aking Ariocarpus. So it's also a succulent family pero nasa siya, cactus din siya. So endangered species na daw to ngayon and medyo mahal kasi yung mga ganitong mga Ariocarpus. So nakita ko lang to sa mga seller na nagpupunta sa Thailand, tapos yun nga, ang mahal niya kasi. So, I thought classified siya sa mga Haworthia, pero yung iba kasing Ariocarpus, para silang parang may pagka-Haworthia, pero hindi. Iba din sila. So, yun. Slow grower din sila, kaya medyo pricey sila. So, if you would search on Ariocarpus, magaganda yung mga flower nila as in, and ang mahal nga nila. So, maswerte na ako na magkaroon. Iisa lang to sa akin. Maswerte na ako na magkaroon ng ganito and nabili ko lang siya ng Moraita sa isang set. Pero very little lang siya. So, napalaki ko siya. Akala ko nga hindi ko siya mapapalaki kasi maliit nga siya masyado. At hindi ala kong idea about the Ariocarpus. Basta alam ko lang, halaman siya. Ganun. So, ayun, nakabili ko and lagi siyang natatapon kasi maliit nga lang pat niya, lagi siya natatapon. Tapos nung minsan, 2 araw ko siyang hinahanap, hindi ko makita. Nasa pinakailalim ng rock. And even though natapon na yung mga soil niya, is buhay pa rin siya. So, parang cactus lang din talaga na at saka succulent na kaya lang mabuhay kahit hindi pa sila iripat agad. So, naawa na ako, sabi ko, baka mamatay pa to, is iripat ko na. So, ayun, very dry na siya, and from now on, binabago ko na yung soil mix ko. It's more of organic kasi pansin ko na dry up na yung mga plants ko because I'm using the not much as gritty, pero yun, binabago ko na yung soil mix ko into more organic na kasi mas kailangan, pag tumagal yung panahon, nagiging dry ang sila kasi yun, sobrang init na kasi ngayon talaga. Iba na talaga yung level ng init ngayon, kahit tag-ulan, in time pa rin very dry. Kaya sabi ko, siguro kaya very dry yung mga gymno ko because of my soil mix. In time talaga. So, ayun. Kada repat ko na lang is, ang gagamitin ko is more of the organic material. So, ayun. Medyo moist yung soil and mas nadadalian kasi kung magtanim kapag moist yung soil, and mas madali kasi magbuboost ng roots kapag moist ang soil natin. So, ayan. Ginamit ko lang yun dito sa may mga babies na Mirio natin. Actually, na-stress ako sa pagtatanim ng Mirio because it's my first time na itanim sila, and ang hirap kasi ang liliit. Hindi ko alam kung paano or paano ba itatanim, pero ayun, mapangit yung itsura nila. Pero in time, aayos din naman yan. Lalo na kapag nag-stable sila. So yun, sa Ariocarpus, yun nga, endangered species na sila sa wild. And yun nga, kagaya nga ng ibang cactus, endangered na din sila. Kasi talamak na ang bentahan ngayon sa black market ng mga cactus at mamahalin na kasi mahal na bebenta. Dahil rare. So, rare din kasi ang mga Ariocarpus na iyan. So, tapos nakakita ko sa Shopee, ganyan, mas malaki pa yung sa akin. 1.5 binibenta, napakamahal ang OA. Oo, sabi ko, ang OA naman magtinda nito. So, mas mahal kasi talaga sa Shopee. Kahit yung mga plants na nakita ko doon sa BSU na tig 60 sa online, mas mahal ng 100. Benguet yung nagtitinda. Benguet yung pangalan eh. So, ayun. Mas maganda talaga bumili sa direct seller, tsaka yung makakachamba kayo ng sale. So, maraming uri ang mga Ariocarpus. Magaganda at mahal. So, nakakita ko ng ganyan. Isa living gift. So, mamahalin sila. Oo, kasi ang bagal din nilang lumaki. So, yan. I'm just using the Masato soil, one of my favorite soil or toppers. Tapos, naglagay lang ako ng Storkel G, pang pesticide. Ayan. So, ayun. Update na lang tayo sa susunod. And I'm done. So,
So, this is it, Pansit. Thank you for watching at Everything Nice at Mitch. Sakwalang Club. See you again for another beautiful vlog at 7 p.m. This is your nurse Tita saying God bless po. At lagi mag-ingat.